Ang pagkakakilanlan ni Catriona Elisa Magnayon Gray ay higit pa sa isang korona dahil ang kanyang kwento ay salamin ng determinasyon, sining at malalim na advokasya na nag-iwan ng permanenteng marka sa kasaysayan ng ugnayang pandaigdig. Kilala bilang ika-4 na Pilipina na nagwagi ng titulong Miss Universe noong 2018. Ang kanyang paglalakbay hindi nagsimula sa entablado ng kagandahan kundi sa payak na pagpapahalaga sa kultura, musika at sining na itinanim ng kanyang mga magulang mula sa kanyang kabataan. Sa kabila ng rurok ng tagumpay na kanyang natamo, hinarap niya ang mga serye ng pagsubok, pagbabago ng karera at mga personal na issue na sumubok sa kanyang katatagan bilang isang pampublikong figura. Ipinanganak siya noong 6 ng Enero 1994 sa Queensland, Australia mula sa mag-asawang sina Ian Gray, isang Australiano, at si Normita Ragas Magnayon, isang katutubo ng Albay. Lumaki siya sa isang maayos na kapaligiran sa Australia kung saan nag-aral siya sa Trinity Anglican School sa Queensland at doon ay naging aktibo sa iba't ibang gawaing pampaaralan tulad ng pagiging bahagi ng choir, pagtugtog ng gitara at pagkakaroon ng black belt sa sining na Choi Kwang Do. Noong siya'y nasa edad 18, nagpasya siyang lumipat sa Pilipinas upang simulan ang sariling karera gamit ang perang nakuha mula sa kanyang mga naunang trabaho bilang modelo ng mga patalastas. Upang mapalawak ang kanyang kaalaman sa musika, nag-aral siya sa pamamagitan ng isang online na kurso sa tanyag na Berklee College of Music sa Boston, Massachusetts, kung saan nagkamit siya ng sertipiko sa teorya ng musika. Ang kanyang formal na karera sa pagmumodelo ay pinamahala ng iba't ibang ahensya sa Maynila na nagbukas ng daan upang makilala ang kanyang pangalan sa industriya ng telebisyon at mga patalastas bago niya pasukin ang mundo ng mga patimpalak sa kagandahan. Ang kanyang unang malaking hakbang sa mundo ng pambansang patimpalak ay naganap noong 2 ng Oktubre nang koronahan siya bilang Miss World Philippines 2016 sa Smart Araneta Coliseum na nagbigay sa kanya ng karapatang irepresenta ang bansa sa pandaigdigang kompetisyon. Sa ginanap na Miss World 2016 noong 18 ng Disyembre 2016 sa MGM National Harbor sa Oxon Hill, Maryland sa Estados Unidos, natapos niya ang laban bilang bahagi ng nangungunang 5 kandidata. Isang resulta na nagdulot na malaking kalungkutan sa kanyang mga taga-suporta ngunit nagsilbing mitya para sa mas malaking pangarap. Hindi sumuko ang dalaga at nagpasya siyang sumali muli sa ibang pambansang patimpalak, ang Binibining Pilipinas 2018 kung saan nagwagi siya bilang Miss Universe Philippines noong 18 ng Marso 2018. Ang rurok ng kanyang karir sa pagandahan ay nakamit noong 17 ng Disyembre 2018 sa Impact Arena sa Bangkok, sa bansang Thailand, nang opisyal siyang hirangin bilang Miss Universe 2018 gamit ang kanyang tanyag na mabagal na pag-ikot at ang pulang kasuotan na hango sa Bulkang Mayon. Matapos ang kanyang makasaysayang pagkapanalo, hinarap niya mga sunod-sunod na kontrobersya at mabigat na pambabatikos mula sa publiko at sa kritikong pandaigdig. Isa sa mga pangunahing issue na ipinukol sa kanya ay ang usapin ng kanyang nasyonalidad kung saan maraming mamamayan sa Australia ang nagpahayag na ang kanyang tagumpay din ng kanilang bansa, na nagdulot ng debate sa pagitan ng mga Pilipino at Australiano ukol sa kung sino ang may tunay na karapatan umangkin sa kanyang karangalan. Noong taong 2019, naging sentro rin siya ng usapin ukol sa kanyang katawan matapos maglabas ng mga pahayag ang ilang kandidata mula sa ibang bansa na nagpapahiwatig na hindi angkop ang kanyang timbang para sa isang reyna ng kagandahan, na sinagot naman niya sa pamamagitan ng pagtataguyod ng positibong pananaw sa katawan. Bukod dito, ang kanyang mga naging pahayag ukol sa legalisasyon ng medikal na marijuana at ang sitwasyon ng kahirapan sa Tondo, Maynila habang nagaganap ang huling bahagi ng patimpalak ay umani na magkahalong reaksyon mula sa mga mambabatas at sosyolohista na nagbintang sa kanya na pagiging romantiko sa konsepto ng kahirapan. Madalas ihambing ng publiko ang takbo ng karera niya sa karera ni Pio Alonzo Wurtzbach, ang Miss Universe 2015, kung saan kapansin-pansin ang pagkakaiba ng antas na kanilang katanyagan sa lokal na showbiz matapos ang kanilang pamumuno. Si Pia Wurtzbach ay mabilis na pumasok sa mainstream na industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas. Pumirma ng mga eksklusibong kontrata sa malalaking network at naging palagiang mukha sa mga lokal na programa at international na kaganapan sa moda. Sa kabilang banda, pinili niya ang isang mas partikular at limitadong landas na nakatuon sa sining, musika at mga gawaing pangkawang-gawa na hindi nagbibigay ng parehong antas ng pang-araw-araw na exposure sa telebisyon. Ang kawalan ng interes na pumasok sa mga tradisyonal na tambalan sa pelikula o mga panggaming seryes telebisyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging katulad ng kay Pia ang kanyang pagsikat sa masa dahil mas pinili niyang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang host at tagapagsalita. Ang tila pagkawala niya sa sentro ng tradisyonal na showbiz at limelight ay isang malayong desisyon na may kaugnayan sa kanyang personal na pamamahala sa karera at mga nagbabagong prioridad, habang ibang mga reyna ng kagandahan ay patuloy na naghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng pagdalo sa bawat lokal na okasyon. Mas pinili niya maging mapanuri sa mga proyektong kanyang tinatanggap.
Kanyang gulugod ay kapansin-pansing nakatagilid at ang kanyang kanang balikat ay mas mababa kumpara sa kaliwa. Isang pisikal na katangian ay tinago niya sa pamamagitan ng tamang postura at mahigpit na pagsasanay sa tulong ng mga eksperto sa pisikal na terapiya.